Hello, Shen! So, kagagaling ko ng night duty, umuwi lang ako para magbihis at ngayon pabalik ulit ako ng ospital kasama tong bayong ko. At may dala akong mga ilang gamit dito para sa pictorial. So yung mentor kong nurse noon sa ICU, nung nagsisimula pa lang ako dito sa Germany, ay isa siyang freelance photographer din. At matagal na nga niya akong gustong ibitahan na maging model, kaso lang dahil hindi naman nagkakatugma yung aming mga schedule, so hindi siya talaga natutuloy. So dahil pabakasyon na nga din ako, sabi ko kahit nagaling ako ng night shift, sige push na natin to. So kailangan niya daw ng model para sa summer edition. Wow, summer edition! At syempre dahil libre, sino pa ba naman tayo para tatanggi, diba? So yun na nga, nakita na kami ni Stefan at papunta na kami sa location. At ito nga pala yung mentor ko nung nasa ICU pa lang ako at nagsisimula pa lang dito sa Germany. Sobrang bait niya at akala mo minsan para ko siyang tatay, para ko siyang kuya, parang tropa ganun. Sobrang cool niya rin. Hindi man halata pero maraming beses kong pinasakit ang ulo nito, lalo na nung nagsisimula pa lang ako. So isa rin siya sa mga sumalo sa akin noon para tulungan ako na makakope up dito sa Germany at maka-adapt nga sa trabaho. Sa madalit sabi, malaki ang utang na loob ko sa kanya. At ayun nga, nakarating na kami dito sa location kung saan gusto niyang gawin yung pictorial. So wala namang specific na tema tong pictorial na ito. Sinabi niya lang na magsuot ako ng summer dress tapos pupunta kami sa gilid ng lake at susubukan naming habulin ang sunrise. So 8:30 na pala ito ng umaga, medyo tirik na rin yung araw. Pero gayon pa man, pinush pa rin namin. Malapit lang pala itong lake na ito, bali 20 minutes lang kaming bumiyahe. So noong August 29 pa pala namin to ginawa, pero dahil wala naman ako masyadong maraming masasabi dito, naisip ko na ikwento na lang paano ba ako nakarating dito sa Germany bilang nurse. So bago pala ako nakarating dito, naging nurse na rin ako sa Saudi. So nung matapos yung contract ko sa Saudi ng January 2020, umuwi muna ako sa Pilipinas para makapaghanap ulit ng bagong mapapasukan kasi gusto ko rin ng bagong bansa at ng bagong experience. Meron akong 3 bansa na options noon, pero pangatlo lang talaga ang Germany sa listahan. 2 weeks pa lang ako nakakauwi nun sa Pilipinas at nagkaroon naman agad ako ng job interview dito sa Germany. Baling agency ko pala ay Lifelinks. Yung pag-apply ko pala dito ay influence lang din ng mga kaibigan ko na nurses sa Saudi. So, nung natapos yung mga kontrata nila ay nagsipag-apply sila dito sa Germany. Kaya naman nagkaroon ako ng idea na why not itry ko din. Dahil taga Sambales ako, naghanap ako ng agency na nagpo-provide ng schooling na malapit sa amin. So, yun yung Lifelinks yung napili ko. So, yung agency na napili ko, nagbibigay sila ng free schooling, board and lodging, tapos may 2,000 pesos na allowance kapag mag-start ka na sa training. So, yung training na yun ay Deutsch language training. Bale, aaralin namin yung lingwahe nila dito sa Germany. Tapos mag-e-exam ka ng B2 level at kapag nakapasa ka, ipaprocess nila agad yung visa mo. Tapos yung visa pala ay free din siya at kapag may visa ka na, sagot din nila ang plane ticket. Ang requirements lang ay dapat bachelor's degree of nursing ang natapos mo, tapos licensed nurse ka sa Pilipinas with at least 2 years of experience bilang nurse. At yung willingness mo na matutunan at aralin yung language. Mabilis lang yung naging application ko noon, kumbaga nagpasa ako ng Monday ng resume ko, tapos Huwebes ng hapon, ng mga alas 5 yun, nakareceive ako ng tawag na pinapaluwas ako ng Manila noon para magkaroon ng job interview. Kasi sabi nila yung employer nga daw ay nasa Manila. Grabe, napaka short notice. Tapos diba, ang layo ng Sambales sa Manila, 3 to 4 hours ang biyahe. Pero gayon pa man, job interview pa rin naman yun, kaya yun pinuntahan ko pa din. Nahirapan nga akong hanapin yung agency nun sa Makati, kaya nagkandaligaw-ligaw pa ako. Kaya sa madalit sabi, nalita ako sa job interview ko. So pagdating ko doon, hindi na ako nagkaroon ng chance na magbihis pa ng damit na pang interview, as in talagang sinalang na agad ako. Parang meron lang akong 10 minutes no na time para huminga, tapos ayun, interview na kaagad. So hindi naman sila naging maselan sa interview, parang mga basic lang din yung mga tinanong nila sa akin noon. At syempre hindi natin makakalimutan yung mga I am flexible, I can work under pressure. Mga ganong sagutan, yung parang talagang akala mo hindi ka pa man nahahire, parang talagang minamahal mo na yung kumpanya. Mukhang na-convince ko naman ng mga employer noon, kaya after interview ayan, pumipirma na agad tayo ng kontrata. So hindi man ganun kabuo ang loob ko, pinirmahan ko pa rin yung kontrata just in case hindi mag-work yung dalawang option ko. At least hindi tayo basta-basta pupulutin sa kangkungan. So after no na masecure ko yung kontrata ko dito, ay naghanap pa rin ako at nagtry pa rin ako sa mga ibang gusto kong puntahan o applyan ng mga trabaho. Kaso lang, hindi tayo natanggap kasi it's either kulang tayo sa experience o kaya naman ay ang dami nilang nire-require ng mga exams na kailangan ko munang i-take bago nila ako i-hire. So sa madalit sabi, naiwan talaga ang Germany na option. Tapos, ayun nga, nagkaroon na ng pandemic. Mas lalong naging mahirap yung mga applications ko abroad. Pero kahit na nagkaroon na nun ng lockdown at pandemic, hindi naman nagpatinag si Germany kasi binigyan pa rin nila kami talaga ng option para maipush pa rin namin yung pagpunta namin dito
dito kahit na nasa kalagitnaan kami ng pandemya. So instead na face-to-face ang klase namin noon sa language training ay ginawa nilang online muna. Bali, May ng 2020 kami nag-start ng online class. Tapos, after 6 months, November 2020, nung nag-start na kami mag face-to-face. May 2021 yung schedule namin for exam noon. Kaso lang napasok ng COVID yung school or yung facility namin. Kaya, na-move ng June yung exam namin. At isa nga ako sa mga tinamaan ng COVID. So, nag-exam ako ng June ng 2021 noon. Tapos, after 1 month ay lumabas naman yung result. At pinalad naman tayo na pumasa tayo kaagad sa exam. Kaya naman, after noon ay pre-nasis na agad ng agency yung aking visa. So, August 2021 yung nag-file ako ng visa ko noon. Tapos, hindi naman ako nagkaroon ng problema. Hindi naman nagka-aberya. Kaya, after 1 month ng mga end of September, nagkaroon agad ako ng visa. Tapos, October 3 ng 2021 ay lumipat na kami papuntang Germany kasama ko yung mga ibang kong kaklase. So bali no October 4 pala ay 3 taon na rin ako dito sa Germany. Grabe ang bilis ng panahon, parang hindi ko sukat akalain 3 taon na pala lahat yun. So pagdating namin nun dito sa Germany, quinarantin muna nila kami ng 8 days since galing kami sa high risk country. So yung buong buwan ng October noon na hindi pa kami agad nagtrabaho, bali nandiyan yung register muna kami sa mga munisipyo, tapos tinur nila kami sa city, tapos nandiyan din yung nag-open na kami ng mga bank accounts namin, nanguha ng mga SIM cards, tapos namili ng mga gamit namin. Tapos yung magawa na namin lahat yung mga legal documents na kailangan namin gawin, ay nagkaroon din kami ng time na mag face-to-face class, refresher course ng Deutsch course. Then after, nagtraining na kami sa ospital. Yung mga basic lang katulad ng basic life support, mga basic wound dressing, paano magpaligo ng pasyente, paano gamitin yung mga machine nila, paano mag-document sa computer nila, yung mga ganong bagay. So yung buong buwan ng October na ito, hindi pa kami noon talaga nagtatrabaho, pero sumasahod na kami. Very systematic talaga nila. Baby step talaga lahat ng process. Tapos November, nag-start na kaming mag-duty. Bali, na-assign nga pala ako sa ICU Heart Surgery Department. Kung paano akong na-assign sa ICU, kahit na konti lang yung work experience ko hindi ko rin talaga maintindihan. Pero during sa interview noon, tinanong naman nila ako kung gusto ko ba ng ICU kasi naghahanap sila ng ICU nurses. So sinabi ko noon na wala naman ako experience sa ICU, tapos yung bedside ko or sa ward, wala rin akong mahabang experience. Tapos sabi naman nila, tuturuan naman daw nila ako at may mentor nga, hindi ka naman agad-agad na isasalang mag-isa magtrabaho, gano'n. So syempre, dahil job interview yun, alang naman sasabihin kong ayaw ko, diba? Baka mamaya hindi pa ako matanggap. At syempre, kailangan ko panindigan yung sinabi kong flexible ako, diba? At yun na nga, doon na nga nag-start ang kalbaryo. Akala ko dahil may mentor magiging madali ang mga bagay-bagay, pero hindi pala. Yung mga unang 3 araw ko, parang sabi ko, ay ang hirap pala talaga sa ICU. Kasi grabe yung mga pasyente namin, na-operahan talaga sila sa puso, as in open heart surgery talaga. Tapos ang dami pang mga machine, yung mga machine na nakikita ko sa ICU. Nakikita ko lang dati yun sa mga pictures or sa internet, ganun. Pero never ko pa silang na-experience gamitin. At ang pinaka numero 1 nagpahirap talaga ay yung language. Kahit na B2 level yung naipasa kong exam noon, pagdating ko dito, parang feeling ko hindi ganun. Ibang-iba yung experience sa language school kaysa sa actual na. Kasi parang ang feeling ko noon, kapag naririnig ko sila, para silang mga ibon, ang bibilis nilang magsalita. Alam mo yung parang kahit na sinusubukan mo namang intindihin, sinusubukan mong pakinggan, sa sinabi nila, parang mga nasa 10 to 20% lang yung kaya kong intindihin. Yung mga tao dito, marunong silang mag-English. Karamihan sa kanila marunong talaga mag-English or nag-i-English naman. Pero pagdating sa trabaho, hindi talaga sila mag-i-English. As in, hindi sila mag-a-adjust sa'yo. Ikaw talaga ang mag-a-adjust. Or mag-i-English man sila, pero madalang na madalang. At ang isa pang naging problema, dito sa city na na-assignan ko dito sa Leipzig, meron silang dialect, meron silang accent. Kung baga, parang halimbawa sa Pilipinas, nasa Manila ka, tapos para akong na-assign sa sa Batangas. Parang Batanggenyo yung mga salita nila. So parang ganun. So Deutsch pero sexish. Ganun yung nila, ganun yung language nila dito sa area na napuntahan ko. Ang hirap pala ng ganun. Alam mo yung pakiramdam na magtatrabaho ka, pero parang feeling mo, wala kang naiintindihan. As in, kahit yung case ng pasyente mo, hindi mo maintindihan. Tapos dito, yung mga medical terms nila, naka-Deutsch din, hindi English. Minsan parang namimix naman yung English, minsan parang magigets mo rin naman. Pero maaari, hindi ganun talaga. As in, Deutsch talaga yung mga medical terms din nila. So for example, ako natutunan ko ang nursing, natutunan ko ang medical field sa English. So parang inuulit ko na naman ang nursing na naka-Deutsch form. Maliban na sa information overload,
Grabe din talaga ang demanding ng trabaho sa ICU. Kahit dalawa lang ang pasyente, minsan may mga time na hindi ka talaga makakaupo kasi sobrang dami ng gawain. Naalala ko noon, halos araw-arawin ko talagang umiiyak. Minsan kahit napauwi na ako, kahit nakasakay ako sa bus or sa train, umiiyak talaga ako. Kasi alam mo yung pakiramdam na frustrated ka na. Ang hina-hina mo, bakit hindi mo magets? Parang ganun. So maliban sa physically pagod ka na, mentally pagod ka pa kasi parang hindi mo talaga ma-absorb yung mga tinuturo nila sa'yo. Tapos experience-wise, wala talaga akong sapat na experience. Tapos biglang napunta ako sa ICU. Dumating na talaga ako sa point din na parang kini-question ko na yung sarili ko, nurse ba talaga ako? Dumating din sa point na parang gusto ko nang umuwi. Gusto ko nang umuwi hindi dahil sa homesick pero dahil sa sobrang frustrated ko sa trabaho. Parang feeling ko talaga noon para akong sinakloban ng langit at lupa. Yung mga panahon na to sobrang hirap yung unang 3 buwan ko. Yung uuwi ka na ngang pagod pero kailangan mo pa rin mag-aral pag uwi mo sa bahay kasi nga hindi mo masyadong naintindihan yung mga pinaliwanag nila sa'yo. Noong mga panahon na gusto ko nang sumuko, doon pumasok sa eksena si Stefan. Siya yung pinalit na mentor ko. Grabe nagpapasalamat pa rin ako na sinalo talaga niya ako kasi kung hindi siguro siya ang naging mentor ko, baka umuwi na talaga ako sa Pilipinas. Kung sa tiyaga lang talaga tsaka pasensya, grabe, ang dami niyang pinuhunan sa akin. Kasi nga, hindi naman talaga madaling magturo ng foreigner. So maliban sa responsibilidad niya na turuan ako, most of the time, siya pa yung head nurse namin. At sobrang tiyaga niya rin talaga magturo. Kahit na 3 beses, 4 na beses niya nang tinuturo sa akin, tapos hindi ko pa rin nagigets, hindi siya naiinis, ganun. O kaya naman, tina-translate na lang niya sa English para lang mas maintindihan ko. Hanggang sa na-enjoy ko na yung work. So yung pag-iyak ko ng araw-araw, naging minsan sa 1 linggo na lang, minsan sa 1 buwan, hanggang sa hindi talaga ako umiiyak. 8 months ang training period. So from November 2021 to July 2022. Bali 2 sets yung exam. Practice proofong at mündliche Prüfung. So bali gagawin ko na lang ng separate na video yung exam. Kahit marami man tayong mga pinagdaan ng pagsubok, thankful pa rin ako na hindi naman ako umulit ng exam at naipasa ko naman siya kaagad. Yung para ka nabunutan ng tinik sa lalamunan, yung nagkaroon ng kasiguraduhan ng mga bagay-bagay. Bale, meron lang kasi kaming 2 chance para gawin yung exam. So kapag bumagsak ka, dapat sa pangalawa hindi na. Kasi may possibility na pauwiin ka nila sa Pilipinas. At syempre kapag licensed nurse ka na, di tataas din yung sahod mo. So, nung naging licensed nurse na ako dito, ay unti-unti na rin nila akong pinakawalan. So, una, 1 pasyente, 2 pasyente, hanggang sa wala na talaga akong mentor. So, sa ICU pala, maximum of 2 patients lang. So, 1 nurse, 2 pasyente. Marami talagang responsibilidad kapag ICU nurse ka. Kaya naman nung nagkaroon ako ng chance, nakiusap ako na kung pwede pa mag-observe din ako sa normal station para mawi ko talaga kung saan ko ba mas gustong magstay. Isa sa mga bagay na nagustuhan ko dito, hindi ka nila pipilitin na magstay sa isang lugar kung hindi ka naman komportable doong magtrabaho o hindi ka na masaya. Mahalaga ang mental health dito. Kaya naman nung matapos yung hospitation ko, pinili ko na lumipat sa overvacuum or intermediate care. So dito sa station na to, 4 lang yung pasyente ko. Mga bagong opera din sa puso. Pero hindi na sila ganun ka-critical gaya ng mga nasa ICU. So nung lumipat ako sa intermediate care unit, meron lang ako 1 buwan para mag-training. Pagkatapos nun, ay mag-isa na ako mag-handle ng mga patients. Siyempre, hindi pa rin naging madali yung adjustment noon. Pero masasabi ko na ito talaga yung best decision ko. Hindi rin naging madali yung start ko dito. Pero kahit pa paano, mas masasabi ko na nagkaroon ako ng peace of mind. Minsan talaga kahit na gustong-gusto natin yung isang bagay, kung hindi pa siya naaayon sa panahon, kailangan natin siyang pakawalan. Malayo pa, pero malayo na din. Wow, ang lalim. Gusto ko lang sabihin na happy 3rd anniversary Germany. At para sa lahat ng nurses na gaya ko, nakikibaka dito sa Germany, laban lang. Thank you for watching!